Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Davao City, meron kaming nakilalang mga tita na may matayog na friendship goals. Ang maakyat ang isa sa pinaka-technical na bundok sa Pilipinas, ang Mount Giting-Giting sa Romblon. Ang tanong, kakayanin kaya ng kanilang buto-buto ang bundok na ito? Ang bundok na ito, isa raw sa pinakamahirap akyatin sa Pilipinas. Ang hike, buwis buhay. Ito ang Mount Giting-Giting sa Sibuyan Island sa Romblon. Kung marami, kabado 20 na akyatin ng bundok. Ang tatlong titang ito mula Davao City, minanilang ang napaka-technical na trail ng Mount Giting-Giting. At nang marating ang tuktok, abay meron pa silang paandar. Na-inspire ako sa mga umakyat na 40 kasi yung edad nila is di na biro eh. Ang mga hiking titas ng Davao, sina Nelieta, 65 years old, Roosevelt, 49, at Danley, 45. Dream namo, kung natapos namo ang 5 highest mountain in the Philippines. Looking forward me for Mount Giting-Giting. Just to ma-measure ang sa kapasidad dito naman kung makaya ba yun. Kasi daghan kayo nagsulti nga, lisod daw ang sa giting-giting. Ang hike sa Mount Giting-Giting, isang buwan daw nilang pinaghandaan. Everyday kami yung sa pagitan ng mga rocks na dapat mong hawakan. Yun yung medyo mahirap. Kaya parang nasa alpaap daw sila ng ang kanilang friendship goal, kanilang na-achieve. Nakakabata siya. Kasi happy hormones naman siya eh. Kuya Kim, ano nga bang health benefits ng pag-akyat sa bundok? Kuya Kim, ano na? Nakakayang naman talaga ang pag-hike. Bakit? Napapalakas nito ang ating cardiovascular system, ang ating mga puso at baga, at napapatibay nito ang ating mga muscle at ang ating mga buto. Nakakatulong din to sa ating mental health. Nakakabawas to ng anxiety, stress at depression, at nakaka-focus ng ating utak na kailangan natin sa ating pag-aaral at sa ating hanap buhay. Ang hiking ay sikat na sikat sa buong mundo. Sa Australia, ang tawag dito ay bushwalking, at sa UK, rumbling. Ang longest hiking trail ay ang Great Trail sa Canada. May haba itong 14,912 miles. Pero ito raw talaga ang bansang gustong mapuntahan ng mga mahilig mag-hike. Ikaw na lang daw kasi ang magsasawa sa dami ng kanilang bundok. Ng view, breathtaking. Alam niyo ba na merong 10,850 named mountains sa Switzerland? Kaya hindi nakataka-taka na ang pag-aakyat sa mga ito tinuturing na isa sa mga national pastime ng mga Swiss. Sa dami nga ng hiking trail sa Switzerland, kapag pinagdugtong-dugtong daw ang mga ito, para ka nang nag-hike paikot sa mundo ng 1.5 beses. Laging tandaan, kimportante ang mayalam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hinimok ng pinakamataas na diplomatic official ng Vatican ang mga bansang sangkot sa issue sa West Philippine Sea na sumunod sa international law. Binigyan din niya ni Archbishop Paul Gallagher na nasa bansa ngayon para makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman daw kaugnayan ang pagbisita ni Gallagher sa pag-usad ng divorce bill sa Pilipinas. Hindi raw nagbabago ang posisyon ng Vatican laban dito. Pero hinimok nito ang mga Pilipinong Katoliko at mga politiko na makinig sa payo ng mga pastor. Nakatakda rin niyang pulungin ang mga obispo ng CBCP sa isang plenary meeting sa mga susunod na araw. Abot 6.352 trillion pesos ang hinihinging 2025 national budget ng ehekutibo sa Kongreso. Base po yan sa 2025 National Expenditure Program na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa prioridad sa hininging budget ang seguridad sa pagkain, pati healthcare at pabahay. Kabilang naman sa mga ahensyang makakakuha ng pinakamalaking bahagi ng budget ang education, public works, health, interior at defense. Na-hack umano ang TikTok account ni Dennis Trillo na ginamit para makipagsagutan at mag-iwan ng hate comments. Ayon sa kanyang agency, sinagot din ang kanyang manager kung bakit wala si Jenilet Mercado sa GMA Station ID. Makichika kay Nelson Canlas. Mula nang lumabas ang pinakabagong station ID ng Kapuso Network, kanya-kanya ng comment ang fans. Kabilang sa tanong, where is Kapuso Ultimate Star, Jenilet Mercado? Tinanong ito ng isang netizen sa comment section sa isang TikTok video ng mister ni Jenilet na si Dennis Trillo. Lilipat daw ba ang misis sa ibang network? Base sa mga kumalat na screenshot online, sumagot at nag-comment umano dyan ang TikTok account ni Dennis. Tila nakipagsagutan din ito na di nagustuhan ng ilan. Pero sabi ng talent agency ni Dennis na Aguila Entertainment,
Nahack ang TikTok account ni Dennis kahapon ng tanghali. Hindi raw si Dennis ang nag-iwan ng comments. Dagdag pa ng kampo ni Dennis, nasa taping ng Pulang Araw ang aktor kahapon, kaya limitado ang access niya sa kanyang cellphone. Ayon na rin sa kanyang personal assistant, patuloy raw ang kanilang investigasyon sa pangyayari. Kanina, nagpadala na rin ng statement ang manager ni na Jeneline at Dennis na si Becky Aguila para linawin ang mga usap-usapan. Ayon kay Aguila, Jeneline is a loyal artist of GMA at mananatili siyang loyal hanggat gusto siya ng network. Hindi raw nakasama si Jeneline sa station ID shoot dahil hindi raw siya available nung araw na yun. Pagsiguro ni Aguila, inimbitahan ng network si Jen at labis daw nila itong na-appreciate. Patungkol naman kay Dennis, mapagkumbaba, marespeto and a man of few words daw ang Kapuso Drama King at hindi raw niya magagawa ang hate comments. Na insensitive lalo na sa mga nakatrabaho niya noon sa ABS-CBN. Sa huli, umapila ang management ni na Jeneline at Dennis na itigil na ang pagkakalat online ng hate at false accusations. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May tinututukan ng persons of interest ang PNP kaugnay sa pagkawala ng isang beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli. Sa tulong yan ng puting SUV na natagpuan sa Barangay Tibag, Tarlac City nitong weekend na pinaniniwala ang kasama umano ng magkasintahan pumunta sa pinagkakainteresan nilang lupa. Wala nang ibang detalyeng ibinigay ang PNP kaugnay sa persons of interest. Lumalabas din sa investigasyon na isang dating pulis ng Angeles City ang middleman at sinamahan pa umano ang magkasintahan sa naturang lupa. Hindi raw ito ang unang pagkikipagtransaksyon niya sa dalawa dahil may mga nauna ng biniling lupa ang magkasintahan at siya rin daw ang katransaksyon. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para mas matutukan ang kaso. Walang takas ang driver na ilang beses umanong nanggahasa sa isang menor de edad. Ang biktima, karelasyon ng nakababata niyang kapatid. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nang maispatan ng impormante ang itinimbring itim na SUV lula ng target ng operasyon, binuntutan na ito ng mga demotorsiklong pulis. Pagdating sa bahaging ito ng Barangay Ugong Pasig, hinarang ng mga pulis ang SUV. Arestado ang suspect na isang TNVS driver matapos ilang beses makalusot sa operasyon. Ayon sa pulisya, pinaghahanap ang suspect dahil sa ilang ulit umanong panggagahasa sa menor de edad na biktima na karelasyon ng kanyang nakababatang kapatid. Meron tayong dalawang magkahiwalay na insidente. Una ay yung habang natutulog ang victim natin. Nung pangalawa, madaling araw habang ang biktima natin ay naglalaba, dumating na naman ang suspect at ito'y hinaltak papunta sa kusina. The rape cases usually transpired during the absence ng mga kasama niya sa bahay. Pero sa ikatlong pagkakataon ng pananamantala, nakasigaw na raw ang biktima at nasaklolohan na ng mga kapitbahay at naisuplong sa pulis, mariin namang tumanggi ang suspect sa akusasyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Muling sinita ng mga tauhan ng MMDA ang mga sagabal sa ilang kalsada, kabilang dyan ang tindahang dati nang nakatanggap ng warning pero hindi pa rin nag-alis ng kanilang harang. Nakatutok si Oscar Oida. Sinuyod ng MMDA Special Operations Strike Force ang kahabaan ng Ross Boulevard Service Road sa Pasay. Unang pinunteriya ang mga pampaserong jeep na iligal na nakaparada sa lugar. Sunod na inoperate ang mga vendor na ang ilan agad nagpulasan. May ilang nakumpiska ang paninda at ilang gamit. Wala rin kawala ang mga iligal na nakaparada sa tapat ng isang kainan sa Jokno Boulevard. Kabilang ang isang ambulansya. Sanhia Road, Quezon City, nahatak rin ang ilang sasakyang iligal na nakaparada. Isang busang natanggalan ng plaka dahil bumabiyahe ng out of line. Sa Gino Rosas Avenue Extension sa Taguig, matagal na umunong sakit ng ulo ng barangay ang matinding pagbabagal sa daloy ng trapiko, lalo na tuwing rush hour.
Kaya inaaraw-araw nila ang paninita sa mga balakid sa daan. Gaya ng mga illegal vendor sa bangketa. Kasi ito, dapat daanan ng tao. Lahat naman kayo, walang exempted dito. So, sige, iligpit. Then mamaya, pagbalik namin uli, pag nandiyan pa, pasensya na lang po tayo. Hindi, kailangan na lang po sumunod. Kasi bawal naman talaga. May vulcanizing shop na winarningan na noon. Pero di pa rin inalis ang mga nakadisplay nilang gulong. Kaya kinumpis ka na ng barangay kanina. Nariyan din ang mga sasakyang pumaparada sa gilid ng daan. Pati mga vendor na pumipwesto kung saan-saan. Tulad na lang nito na natsyempuhan kanina. Umaalis naman daw siya pag nasisita. Yun nga lang. Kinabukasan babalik na naman. And hindi po yan sila taga-amin kasi, sir. Aminado ang barangay. Di basta-basta ang problemang ito. Kaya humingi na sila ng tulong sa lokal na pamahalaan. Ongoing na yung namin ng ordinance. Naayos na yung mga sections nun. Sa long term naman, mayroon na pa talagang maa-assign dyan, 24 hours. Yun pa inaayos namin kasi nanghihingi din po kami ng assistance sa Taguig. Kung may magbabantay kasi, wala din namang pupunta. Hinihinga namin ng reaksyon ng Taguig LGU. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Inaalam naman ito ang mga partikular na plano para sa trapiko, kaugnay ng Senate Building mula sa kanilang Mobility Office. Pag-improve sa pagtuturo ng kasaysayan at pagpapataas ng ranking ng edukasyon sa Pilipinas sa buong mundo ang ilan sa iniutos ng Pangulo sa bagong Education Secretary. At nakatutok si Mariz Umali. Ayon sa bagong talagang Education Secretary na si Senador Sonny Angara, ipinatawag daw siya sa Malacanang kaninang umaga para sabihang siya ang napiling pumalit sa nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Kabilang daw sa kanyang marching orders mula kay Pangulong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Pati rin ang pag-improve sa pagtuturo ng history sa mga estudyante. May binanggit siya about history yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun. At yung making history interesting for our young people. Pangalawang sunod na termino na ito ni Angara bilang senador, kaya hindi na maaaring tumakbo para sa re-election sa darating na election 2025. Dahil ang pag-upo ni Senador Angara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kanyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos na turnover sa kagawaran. Ayon kay Angara, ipagpapatuloy niya ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Isa si Senador Angara sa author ng Enhanced Basic Education Act o ang K-12 program na kasalukuyang nire-review ng DepEd. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Maris, no? So, at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. Will, kung ano ang policy direction as the highest policy setting body, we'll have to follow whatever the law dictates. Isa sa mga kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara ang paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last 2 years ng confidential funds. So, I don't think it will be necessary. Isa naman sa mga hiling ng mga guro ay madagdagan ang kanilang sahod at allowance sa kanilang magiging tungkulin sa 2025 elections. But of course, we support any pending measures like we supported yung increase in the teaching allowance. Yun, isa tayo sa mga authors nun. So anything that will help improve the compensation and the benefits of our teachers, 100% supported tayo. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan na taas singil na matrikula, may costs talaga dyan. Ako naman, however the department can help our schools, whether public or private, kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're constitutionally mandated to support the schools irrespective of whether they are public or private. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, naktutok, 24 oras. Inilikas ang ilang pasyente ng UST Hospital matapos magkasunog kaninang madaling araw. Umabot sa unang alarma ang sunog sa 4th floor ng gusali. Walang nasaktan pero naging pahirapan para sa ilang pasyente ang lumikas. Ayon sa Bureau of Fire Protection,
Short circuit ang posibleng dahilan ng sunog na naapula makalipas ang 1 oras. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog. Ayon sa UST Hospital, lahat ng pasyente ligtas na naibalik sa kanilang mga silid. Inilipat naman ang iba sa kanilang bagong building. Hindi rin daw apektado ang kanilang operasyon. Nababahala raw si Senadora Amy Marcos sa natanggap na impormasyon na may mga tinatawag na hypersonic missiles ang China na nakaumang umano sa Pilipinas. Nakatutok si Rafi Tima. Sa post ni Senador Amy Marcos sa social media, sinabi niyang meron daw siya ikinatatakot. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Ang hypersonic missile ay mga missile na kayang lumipad ng 5 beses na mas mabilis sa speed of sound. Kaya sinasabing mahirap o imposibleng maharang ng ibang air defense systems. Hindi sinabi ng nakatatandang kapatid ng Pangulo kung saan niya nakita ang plano, pero kinabahan daw siya, lalo na nang malaman daw niyang hindi kayang pigilan ng Amerika ang hypersonic missile ng China. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Katakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Sinubukan naming hinga ng detalye ang opisina ni Senador Amy, pero wala silang tugon. Ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense wala pa rin komento sa ngayon. Ang Chinese Embassy naman sa Pilipinas, sinabing titingnan daw muna ang post ng senadora. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang China maging ang Russia sa pagpasok sa bansa ng Typhoon Weapon System Mid-Range Capability Launcher ng United States Army. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, dahil sa hakbang na ito ng Amerika, balak na rin nilang ibalik ang paggawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Nauna nang nagkasundo ang dalawang bansa noong 1987 na hindi na sila gagawa ng mga ganitong armas. Pero umalis sa kasunduan ng Amerika noong 2019 sa ilalim ni Noy President Donald Trump. Sa kanyang pahayag sa anibersaryo ng Philippine Air Force kahapon, sinabi ng Pangulo na mahalaga na magkaroon ng kapasidad ng bansa na depensahan ang kanyang teritoryo sa pamamagitan ng mga bagong armas. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. Una nang inanunsyo ng AFP na dadagdagan pa nila ang mga BrahMos missile system na nabili mula sa India at sasamahan ng mas makabagong HIMARS missile system mula sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Trending ang world premiere ng bagong mystery murder series sa primetime na Widow's War. Apaw ang papuri sa cinematography hanggang sa tapatan ng cast, kabilang ang malutong na sampalan ni Bea Alonzo at Carla Abellana. Makichika kay Aubrey Caranpel. What makes a house a home? Cinematic opening scene pa lang. Balot na agad ng misteryo ang GMA Prime series na Widow's War. Nahulong sa bangin si Paco Palacios, ang karakter ni Rafael Rosel. Tagpong pinalalim pa ng iba't ibang atake sa pag-arte ni Bea Alonzo, Carla Abellana at Jean Garcia, habang isa-isang nagsitakbo pababa kay Paco. Oh, my son! Ang world premiere ng murder mystery drama. Sama-samang tinutukan ng cast at crew sa pangunguna ng award-winning director ng serye na si Zig Dulay. Pinag-usapan din ang pilot episode sa social media na trending sa X. Trending din si Queen Bea Alonzo na hinangaan sa dramatic scenes ng karakter na si Sam. I'm very happy. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumutok, nanood. Maraming salamat din sa mga nagbigay ng mga magagandang comments, nag-review ng aming show.
Hindi rin nagpalamon sa aktingan si Carla bilang si George. Best friend ni Sam na makakaaway. First episode pa lang. Saktan yung nanay ko. Ikaw na lang! Thank you! Mas na-excite po kami dahil ang dami pong tumutok sa pilot episode ng Widow's War. Umpisa pa lang po yan. Hot topic agad ang kanilang sampalan. Napatikim pa lang sa mga mas intense pang eksena. The war has definitely started. Nakita nyo nagkaroon ng tension between Sam and George. But we'll see kung, di ba? Kung yan na ba talaga yun? Friendship over na ba talaga? Kung akala nyo si Paco lang ang mamatay, well, you're guessing wrong dahil marami pang iba. Mas madami pang mangyayari at mas makikilala pa nila yung mga characters. Marami pang mga revelations or marami pang mga sikreto na aabangan yung mga tao. Dahil sa pagpansin ng marami sa malapelikula anilang cinematography ng serye, sulit ang hirap at pagod ng cast na bumabiyahe pa sa malalayong lokasyon. Tulad sa Batangas, La Union at sa isang heritage resort sa Bagac, Bataan, kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga palasyos. Isa lamang ang lugar na ito sa Bataan sa mga piniling location ng GMA Prime series na Widow's War. Ang ganda ng lugar, tinapatan ng magaling na cinematography, direksyon at mahusay na pag-arte ng stellar cast ng Kapuso series. Sobrang natutuwa ako na habang pinapanood namin, nakikita ko sa mga mata nila kung gaano sila kasaya, kung gaano sila ka-fulfilled, and at the same time kung gaano sila ka-proud doon sa naging produkto ng ginawa namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Spotted on the red carpet ang couple na sina Zian Lim at film producer na si Iris Lee. Para yan sa premiere night ng kanilang Thai horror film. It's another history in the making dahil magiging bahagi ng 2024 Paris Summer Olympics si BTS member Jin. Ayon sa ilang report, si Jin ang magiging torchbearer ng South Korea. Grateful si star of all seasons Vilma Santos sa kanyang nomination para mahirang bilang isang national artist. Sa panayam ng GMA Integrated News, deeply humbled daw si Ate V sa opportunity. Malaki din daw ang pasasalamat niya kay Ding Dong Dantes at sa grupong Actor PH para sa endorsement. She hopes and prays for the best kung ano man ang maging pinal na desisyon. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.